namang... Isagutin ko lang itong si Chef Vincent. Ang kinaklaro daw niya, na yung horrifying daw na sinasabi ni BBM is yung idea na nagkaroon ng gentleman's agreement. Chef, anong gagawin mo? Kung halimbawa meron kang kakasigadot dyan, alam mo, hindi ka makikipag-usap? Di ba hindi, alam mo, Chef Vincent, lumalabas na napakabobo mo. Oo. Number one. Unang-una, diplomatic negotiations are secret in nature. Kaya nga hindi siya pwedeng OI. Ang boba mo. Hindi mo alam kung paano tumatakbo ang gobyerno. Napaka-boba mo. Kasama ko si BBM. Napaka-boba mo. So, dapat walang gentleman's agreement na mangyayari pag may mga ganyan sigalot. Dapat patayan na kagad, gera na kagad. Alam mo ba yung pinag-usapan ni Biden sa kanil Xi Jinping? Ay, gentleman's agreement din yun. Kung ano may pinag-usapan nila. So, bawal yun. Sa tingin mo ba yung mga Amerikano alam nila pinag-usapan ni Xi Jinping at ni Biden? At sa tingin mo ba ang Russia at Amerika hindi nag-uusap on the sidelines with all this war? Diyos ko dahi, putang ina, ano bang... Putang ina, alam yung para sila mga 4 years old. Ang bobo ng mga supporters ni BBM sa totoo lang. Oo, na parang... Bex, alam mo may pinag-usapan ni Biden sa ni Bongbong. Hindi mo alam. Ang pinapaalam lang sa'yo, yung pwedeng malaman in public. Oh, yun. Dahil maraming nirerepaso pa yan. That's how diplomacy works. A lot of diplomacy works in secret. Dahil nga, kailangan itong, paano ba ito i-explain, not getting technical, no? Para maabot na maarok ng mga utak ng mga putang inang ito. Ganito yan. Makinig ka sa akin, ha? Makinig ka sa akin. Okay. Halimbawa, may asawa ka. Ikaw, Joey, jowa mo, may asawa ka. Okay? Asawa ka. Nag-away kayo ng asawa mo. Di ba? Nag-away kayo ng asawa mo. Ngayon ikaw, may mga anak kayo. Ipapaalam mo ba sa anak mo lahat ng away nyo? Ng away nyo? No. You will only reveal to your children something na pwede nilang ma-process. Hindi ba? Alam mo nag-away kayo. Pero hindi mo i-reveal lahat, pwede mo sabihin. Kasi nahuli ko kasi yung tatay yung kumahada ng pare, gano'n. Or kumahada sa kanto. Do you really think that's no. Mario, kung nagkabadripan kayo mag-asawa, pagkatapos yung pagkakabadripan nyo, kasi yung isa ayaw kumain, di ba? Yes. Ganon. I-share mo ba sa mga anak mo yun? Hindi mo i-share yan kaagad. Okay? Ngayon, kung kayo'y nagkakaayusan, hindi pa kayo masyadong nagkakaayusan, tatanungin ng mga anak nyo, nag-aaway ba kayo? Or ano? Hindi. Okay kami ng daddy mo. We are working on it. That is an example of a gentleman's agreement. No? Naintindihan nyo na. Ganda nito example na to. Naintindihan nyo na sa isang lingwahe na maarok ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Okay? Of course, hindi yan everything like that, no? Ngayon, pag nagkarepasuhan na, and etc., doon nyo na i-divulge, di ba? Kung ano yung agreement. Another thing na malalaman ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Dalawang kumpanya, ang mag-negotiate sila na magbe-merger. Do you really think all the negotiations that's happening behind the scene is being revealed? No. May mga gentleman's agreement yan on the side. Ang malalaman nyo na lang, pag buo na yung agreement, na doon na silang parehong magkukumit at yun na ang magiging bagong status quo. Naintindihan nyo na. Kaya itong mga, na-horrify ako kasi may sekte, boba, wala kayong alam sa buhay, no? Putang ina, anong alam ninyo? Magjakon na lang, yan na lang alam ninyo sa buhay. Mag-aral kayo! Putang ina! Lumaki kami nung 90s na walang internet. Putang ina, hindi ba kayo pwedeng mag-Google how diplomacy works? Hindi ka makita yan? Putang ina, may chat GPT, hindi naman ginagamit. Putang ina, ang bobobo nyo. Ang katamad nyo pa. Diyos ko, dahil nung panahon namin na walang internet, walang ganito, pumunta kami ng library para makahanap lang ng, kan imagine po, di ba, kumain na lang kayo ng patay na bakit? Walang tubig? Walang tubig? Putang ina ng panahon namin, no? Alam nyo ba, kung mayroong kaming word na hindi alam, bakla, pumupunta kami ng library at bumubukas pa kami ng dictionary. Oo, unahan. Para hanapin lang yung word na yon. Ganon kami kahirap noon. Ngayon nandiyan na sa harapan ninyo, isusubo na lang yung titi sa harapan ninyo, ayaw nyo pa isubo. Dahil ewan ko ba sa inyo, no? Nandiyan na lahat. Why don't you research about these things? Para hindi kayo nagmumukhang tanga at hindi kayo ginagawang tanga ng mga politiko. Ngayon pag sinabi, di ba? Parang, kasi sinabi ng BBM, horrifying. Ayun yung sinabi ko, napakabobo ni BBM doon sa interview na yun. Kasi parang, ano pinagsasabi mo? So, ibig mo sabihin talagang dapat walang nangyaring gentleman's agreement?
So tingin mo hindi mo gagawin yung makipag-gentleman's agreement kahit sa China o kahit sa US pa? Parang bakit pinapalabas mong masama yung gentleman's agreement, BBM? Bakit horrifying? Actually, they are they are appealing to the ignorance of the people. Yes. Kasi sa international relations, acceptable kasi mga verbal agreement diyan, Mami Like. As in it's really modus vivendi talaga. It's the mode of living, ganyan ng. Yes, that's how you build goodwill. You know? Yeah. Okay. So, ano muna tayo ngayon? Palabra de honor muna tayo ngayon, ha? Kasi hindi. And it's binding, ha? Di ba? It's binding. You can actually, it is a violation of a gentleman's agreement. Can be used as a cause of action pag may nag-violate. Yes, it's binding. It's binding if it is between sovereign officials who are so official who has the capacity in order to enter into an agreement. So it can be the president, it can be the especially the president, no? Especially the president. Ngayon yung sinasabi nila, ay hindi kasi binenta, hindi ganito, ganito. Utang ina, ginagawa kayong bobo na mga to. Kayo naman, isubukan nyo kami ng pagkabobo. Ang sarap-sarap go BBM. Ang sarap maging bobo! Dito na lang kami sa putikan ng bobo! Alam niyo yung mga gentleman's na yan, kung kayo hindi naiintindihan yan, wala kayong karapatang mabuhay sa corporate world. Kasi kahit sa corporate world, nangyayari yan. Sa trabaho, yung mga gentleman's agreement na yan. Kaya Miss Laika, itong mga itong horrify, ang dali-daling makinig dito. Bex, hindi kayo nagtrabaho? Wala kayong gentleman's agreement sa mga boss ninyo? Ha? Lahat ba ng chika-chikahan nyo sa boss ninyo ay nakakontrata? Ha? Ganyan, ano to? Saan planeta kayo nagtatrabaho? Hindi ba? Kayo naman, bobang-boba kayo. Diyos ko, Lar, ang sakit ninyo sa sinapupunan. Diyos ko, dahil dapat tumutok na lang kayo sa tumo. Alam mo na lang. Pinahid na lang kayo sa pader! Hindi parang, kaya ako na parang, naman ngayon kung meron silang gentleman's agreement, ano namang horrifying doon na maintain the status quo? Ano namang horrifying doon sa let's keep the peace? Ano naman yung horrifying doon na let's not send gray ships? Is that horrifying? That is de-escalating the situation. And what's wrong with that, di ba? What's wrong with that? You are horrified of the de-escalation tactics that Duterte has been doing? Ngayon, masayang-masaya kayo, napapunta na ang Pilipinas sa World War III. Putang ina, magpatingin kayo sa psychiatrist kung bakit kayo masayang-masaya na yung bansa nito punta na sa World War III. Tapos galit na galit kayo kay Digong na iniiwas niyang mapunta doon yung Pilipinas. Okay. Anyway, so, ayun na nga, mainit-init ang una nating topic. Ano ba may topic tayo? Kahapon, muna ang tawag dito, yung kaguluhan. Aware ka doon sa nangyari sa Davao del Norte? Girl, sino bang hindi aware? Oo. Meron bang hindi aware? White swap. Hindi binabalita sa hindi masyado binabalita sa mainstream. White swap. Hindi masyado binabalita sa mainstream Yeah. Hindi nila pinag-uusapan. Ayan. Hindi nila pinag-uusapan sa mainstream. Meron pa bang mainstream media? Pumunta pa ba kayo ng mainstream media? Ano bang papanoorin nyo doon? Yung mga, yung mga kachipa na mga balita? Baka hindi ba sila na nagpupunta sa mainstream media, girl? Alam mo yun? Gawin nyo na lang diary nyo yung mainstream media. True. Walang, Diyos me, they don't talk about it. They don't talk about it. And, wala naman kasi talaga silang pag-uusapan because Governor Kuya Gov Hub Ahib was suspended with no clear reason why. And Joey, bigyan natin yung context ng kanyang suspension. A week before that suspension, he was awarded by DILG. Nakakaloka. Parang on public service, di ba? Parang may ganyang-ganyang eksena. Lagi siyang awardee sa mga kung ano-anong mga eklat. Like for example, yung food in Emerald, best province when it comes to food security Kinembular. Ganyan. May ganang parang yung Davao del Norte. Ay, may performing siyang probinsya. A week before niyang suspension niya, inawardan pa siya mismo ng DILG. Only to be suspended after ng awarding. Parang, ewan ko sa inyo. Ano sa sabog na sabog?
Sobra! Tapos, Ibang amat mo, amat sa amat. Ibang amat mo Oo. Nakakaloka kasi sa suspension order, nakalagay doon na nag-decide sila based on a complaint filed in 2022 at yung letter daw na sinubmit nitong letter response daw na sinubmit ni Gov. Pagkatapos based daw doon sa mga nakalat based sa kalap nilang ebidensya, nag-decide na sila na magkaroon ng preventive suspension. Wala man lang para mag-explain ka nga bakit ka dapat hindi ilagay sa kasi usually that's part of the process. You are asked to explain kung bakit hindi ka dapat ilagay sa preventive suspension or ganyan. What was the complaint about? Ang sabi, naka-receive raw ang Office of the President ng various complaint on the misuse of authority, use of government funds to advance the interest of a private company, and potential oppression. Tatlo eh. Yun. Potential oppression, misuse of authority, and use of public fund to advance the interest of a private company. Sino bang may power na mag-suspend ng governor? President. Di ba ano yan? Di ba dapat meron yung due process? Hindi naman yan basta-basta suspension, girl. Ayun nga yung weird kasi parang, bakit agad-agad na may preventive suspension siya? I mean, hindi ba dapat hindi ba ombudsman yan? Or something? Well, may administrative kasi na, parang may quasi-judicial power si Office of the President. So, DILG. May supervisory power siya among the LGU, yung mga local chief executives. So that is why kapag kunwari merong mga katiwalian or parang yung hindi sumunod sa utos ng Pangulo, ganyan-ganyan, or sa mandato ng mga memo or mga ng Pangulo, maaari silang mag-administrative complaint sa Office of the President without prejudice dun sa maaaring i-file sa ombudsman. So meron naman talagang process yun for that. Ang weird lang kasi... Administrative complaint, potential oppression. Oo. Potential oppression daw. Ay, gusto mo makita yung order? Yeah. Ayan, eto. Akalo. Basahin nga natin. So, suriin po natin. Alam niyo naman po dito para kami batibot, di ba? Ang magkakatulad ay magkakapareho. Piliin maputi, piliin kung alin. Piliin kung alin ang ganon. Oo. Ayan. Teka, ito na. Ang tagal naman yan, Joey. Diyos ko, Lord. Ito na. Ito na si Miss Laika. Miss Laika, huwag ka nga dyan sa comment section. Umakit ka, mag-participate ka dito. Oo nga, Mami Laika, umakit ka. Wait, sasend ko ng link. Si board member Orly A. Amit ang nagreklamo. Nireklamo niya si Edwin Jubahib. So sabi niya, noong November 2022, affidavit complaint ni Amit against Edwin Jubahib, grave abuse of authority and oppression. Anong? Hindi na-explain kung ano. Hindi na-explain kung ano. After a preliminary evaluation and consideration of the party's allegation and evidence, this office finds strong evidence of guilt against Gov. Likewise, given the gravity of the offense charge, there is a great probability that his continuance in office could influence the witnesses or pose a threat to the safety and integrity of the records and other evidence. Wherefore, premises considered tingnan nga natin yung Republic Act na yan, 7160. 7160. Hindi ba ganyan din yung nangyari kay Gwen Garcia, kay Governor Gwen, nung panahon ni Pinoy? Ombudsman yun yung kay Gwen Garcia. Bakit yun? Bakit yun? Pinadaan muna ng ombudsman bago siya... Hindi siya nakasuhan ng administrative case. Pero parang anong nangyayari ngayon sa Davao del Norte? Hinaharang nila yung enforcement or... Ayaw nilang i-implement yung preventive suspension. So basically, hindi nila sinusunod yung order na... Parang yung kay Gwen Garcia, di ba? Kay Gwen, diba? Garcia. Ayaw niya umalis sa oo. Oo, nagkaroon ng yun. Nagkaroon ng nagkaroon ng showdown. Naku, parang history repeats itself, no?
history repeats itself from Pinoy to BBM. So, True. Parang mirror. Diba, mirror on the wall. Ang Who's the kanyang fairest on eksena. the wall? Diba? So, parang, si Gwen Garcy Bolster yun. Pasensya na po kayo. Ang mga natatandaan ko lang po talaga yung mga highlight. Anyway, so huwag natin tingnan yan kasi alam naman natin malansa ang isda sa paligid. So, umakyat ka, Miss Laika, wag ka diyang nasa comment section lang umi-excel. Oo, Mami Laika, meron ng ano. Okay, next topic. Tapos na yan. Kaya naman natin, etchos lang yan. Kasi nga, parang strong evidence of guilt. So parang, alam mo, feeling ko, ganito nangyari niya. Feeling ko lang naman, ikaw, Miss Laika, Miss Laika, atin ang WPS. Makinig ka sa akin na. Tinan mo kung yung aking kwento, Miss Laika, ay plausible. Sino ba to si Jubahit? Ito nakakaloka. Kasi may backstory to hindi, ganito yung eksena nga. Makinig ka, Joey. Ganito ang eksena niya. So, iba nagkaroon ng tragedy nung sakuna. And then, ang eksena kasi si Golf. Thank you so much, Madam Vice President, for MMU. Tapos, nandun si Anton Lagdamehio. Si Anton Lagdamehio ay nag-ala Mar Rojas. Kailangan nyo mag-request, Chorva, Emerald. Ano pa, naging viral yun. Siyempre, one point, napahiya, baluarte mo pa naman yan, di ba? Ano, ang Lagdamehio, ang maming ka. Ngayon, Emerald, Chorva. Tapos, siyempre, may usog na naman. So, habang ganito, imagine yung wine ito, wine. Lagdamehio, baby. Lagdamehio, darling. Hindi naman nagtatagong ka. Yes po, yes. Anong maisog-isog si Boy Bastos sa tago. Yes, ma'am. Hindi ako kilala yung governor. Kilala po, ganyan. Siya rin po kasi po ma'am yung nagsabi sa akin na ganito. Doon may isa ko na, let's not allow this shenanigans. Darla, humanap ka ng issue ng governor na yan. Si Darla, naglakad si Darla. Naku, may complaint. Okay, let's suspend the governor. Parang di ata pwede. It's either that way or the highway. Ganon ang nangyari dyan. Umamin kayo. Diba? Achieve. Diba, Miss Laika, ikaw, tingin mo yung kwento ko ay plausible o hindi? Pero may chismis, hindi naman yata siya. Ang chismis yata ay si Lagda. Hindi, Lagda, Will. Si Aladdin. Kaya ba kumuha ng order si Aladdin? Sa bagay. Pero parang si Lagda, si Aladdin yata ang nairita kasi di ba parang hindi raw siya pinansin. May event tapos gusto niyang, sabi ng governor na yun, ipatawag, yung governor busy sa pag-aasikaso sa mga tao. So sabi ng governor, ayusin ko muna yung mga tao bago siya. So na-burn daw si Aladdin. Ay, Mami Laika, posible na si Aladdin na bad trip dahil nga in-stood up siya sa in-stood up siya sa coffee shop restaurant yata, may meeting place. In-stood up siya doon ni Kuya Gov. Di ngayon, pwede na bad trip siya. Loko to nakakadalawa na sa akin to Tapos lapit siya kay Pagong. Pagong, nakakadalawa na sa akin to Ganon. Sabi ni Pagong, consider it done. Ano nga yan? Meron yung confluence of events. So, meron yung kay Lagda, meron yan kay Momshi, meron din yan kay Popsi. So, tatlo sila dyan nag-connive. Pero nakakaloka talaga sa yung sinabi mo, a week before, na-awardan pa siya? Yes, ng DILG. Ng DILG. Parang tanging gobyerno to, parang hindi nag-iisip, no? Tapos, natatawa talaga, potential oppression, isa sa mga reason kung bakit siya. Posibleng mang-oppress yung taong to, or may
possibility mag-oppress? Dahil lang sa kinatuan ka? Bakit naging krimen? Bakit naging cause ng ano? Ano na tayo, girl? Minority Report. Gagawin mo pa lang. Alam na nila. Nakita na nila. O, diba? Ito yung statement ni, ni Ben Hur. Ayan. Ni Ben Hur Abalos. Ito lakas makagago. Ayan, sabi niya, lodging of an administrative complaint against him by various parties. Various parties? Ayun sa suspension order ninyo, si Orly Amit nang yung nagre-reklamo. Asan yung ibang party? Diba? Hindi, ano lang to, girl. This is like paning kaso. Girl, nag-complain sa'yo November 2022. Bex, pag mga ganyan, 15 days dapat meron ka ng Emirates. So, ibig sabihin, natulog kayo sa pansitan. Correct. If a simple administrative, alam mo ang administrative case kasi mas madali itong i-resolve kaysa sa criminal or civil, di ba? Di ba, girl? Di ba, Mami Laila? Yes. Ang administrative case, it's very, lalo na hindi pa to ombudsman. Dahil hindi naman, wala pa tong judges, girl. Ano lang to, very shallow yung proof. OP yung nag-handle lang. Yes, November 2022, nag-file sa'yo ng complaint. Anong petsa na? Anong petsa na ngayon? 2024. April 2024. Bex, it took you a year, over a year, in order to reply to that. At hindi rin natin alam kung meron ba itong, I think, wala itong preliminary, wala itong parang wala naman ata itong, wala itong counter, ano ba tawag dyan? Wala itong reply from the governor dito sa mga complaint laban sa kanya. And everything. So, ang ginawa, preventive suspension mo siya dahil baka ma-compromise yung mga witnesses and evidence. Well, ang sabi nila dun sa order, sumagot daw si Gov. Noong October 2023. So, that was last year. Ang weird dun kasi, parang, if you're going to, di ba parang, usually kasi pag magpa-preventive suspension ka, sobrang apparent nung mga transgression na you have to preventively suspend kasi nga magkakaroon siya ng access sa mga ebidensya na mag-destroy nun, ineme, ganyan. So you would expect that may immediate na order after nung, kasi October pa siya nag-file nung kanyang verified answer according to them. Kasi iba yung claim ni Gov altogether. Ang sabi niya, hindi siya aware sa kahit anong kaso, whether sa regular court or administrative case. Hindi siya aware at all na meron siyang kaso. So, itong kaso na to, at may mga date dito, sabi niya, hindi naman daw siya na-notify nito mga kinemerot na to, ganyan. So, ngayon, ang doon, parang panis na yung pagpa-preventive suspend ninyo sa kanya. Tapos, di ba, parang saan? October, November, December, January, February, March? Kasi una-una dapat mabigat yung kaso. Ano ba yung kaso? Parang, saka kung halimbawa kakasuhan ka, tapos i-suspend ka para wag kang maka-intimidate ng mga witness, hindi mo yung mga records, dapat right after na sumagot ka, tapos yung sagot mo, at kung talagang may nakita silang probable cause, i-suspend ka dapat agad. I-suspend mo ngayon lang, kung totoo yung kung talagang may yung kaso sa kanya, di nagawa niya yung mga dapat niyang gawin. May intimidate niya na yung witness. Alam mo yun? Correct, wala na. Di ba? Wala nang purpose yung preventive suspension mo. Kasi, bakit kita mo, and ano to, records and other evidence, Bex, merong separate relief to get the records. Diba, yan? Subpoena dusit decum or something like that. Or, bakit? Pwede mo naman i-confiscate yung mga records kaagad, di. Parang, bakla kung 2022 nag-complain, and etc. Dapat ginawa mo na yan. You don't need to, ako talaga, this is the Gwen Garcia moment of the BBM administration. Diba? Yung may mga ulirat na noong panahon ni Pinoy, yung mga totoo talagang nag-o-observe ng Philippine politics at hindi yung gusto na lamang dahil gusto na nilang kadahin si Bongbong Marcos, sobrang kabaliw nila kay Bongbong Marcos. Diba? This is similar to the Gwen Garcia incident during the Pinoy. Although yung kay Gwen Garcia, mas parang, if you're gonna look at it, ombudsman ba yung nag-utos? As far as I know, oo. Meron siyang kaso sa ombudsman yun eh. Tapos later on, naiakyat na sa Sandigan Bayan, ganyan. I
I don't think na subject siya sa Office of the President na ano eh. Teka, Pero hindi sila nagtagumpay kay Gwen Garcia, no? Hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay. Kasi talagang lumaban talaga si Gwen Garcia. lumaban si bakla ng bonggang-bongga. Inipi talaga siya noon eh. And meron din, at nung panahon na yon, meron din yung, may kinalaman din yun, may political angle din yun eh. Nung panahon na yun. So, so to conclude this topic, ano ang moral of the story, Miss Laika? Bilang ikaw ang pinakamatanda sa ating tatlo. Alam mo, nakakadiri kasi parang kung kaya nilang ginawa na nila kay SMNI o sige yung kay Kibuloy may mga nagpayaman talaga ng kaso pero alam naman natin talagang blown out yung ginawa kay kay Kibuloy. Then yung mga vloggers okay lang yan. Pero ito matindi na. Kapag you're us or you're against us. Oo. Parang ganun yung labanan. Ang tawag dito, tama ka, Sas. Si Pinoy rin pala yung nagpa-suspend kay Gwen Garcia. 2012, tama ka. I told you, di ba? Kaya ito talaga is repeat part 2 ng Pinoy administration. Oo. Hindi ba? Ganun, di ba? Alam ko kasi admin, ano lang yan, pareho lang din yan. May nag-complain, tapos I believe suspension lang din yung kay Gwen Garcia, di ba? Suspension 6 months suspension. Yung binigay ni Pinoy sa kanya. Oo. Di ba mas malala yun, 6 months? Ito, 60 days. Tapos, tingnan nyo yung political context ng kay Gwen Garcia. Ikaw ha, Governor Gwen ha? Kahit medyo, kahit hindi tayo masyadong ngayon. Ano ko sa'yo, I actually admired you during that time. Nung panahon na yan, Governor Gwen Garcia. Same template. Paano hindi magiging same template? Pareho rin naman nakapalibot kay BBM. Kung sino yung mga kapalibot kay Pinoy, hindi nakapalibot kay BBM. So, kung kumain ka ng tae, don't expect na tumain ka ng champagne. So, it's the same thing, di ba? So, so ang moral of the story, ikutuloy mo na ang moral of the story, Miss Laika, bilang ikaw, ngayon, part ng wisdom at ikaw ang pinakamatanda sa ating tatlo. Ayun, masyadong blatant na yung gobyerno ngayon. Talagang pinapakita nila, it's either you're with us or you're against us. It's either himudi mo yung pet ko or or pagigilan kita. Oo. And I think si Bersamin, kasi di ba si Bersamin, okay naman yun ng time ni Duterte. Tingin ko, ganyan din siya. Kailangan niyang sumunod. It's either you're with us or you're against us. Eto si Abalos, hindi ko alam. Medyo kakaiba si Abalos eh. So, ayun lang. Tama si Sa, same template. Yung kung paano yung ginagawa ng mga panahon noon. Papasin niyo, inuulit din yung mga template, yung mga strategies ng kapatahimik. Kasi nasim, yung nga lang mas ngayon, mas garapalan. Walang pakialam. Hindi man lang disimulado. Mami Laika ha, same template kasi nung time ni Governor Gwen, ang kaalyado ni Pino, yung Vice Governor. Immediately after suspension ni Governor Gwen, sinworn in agad yung Vice Governor during that time. So, similar in this case, yung Vice Governor is actually, nasa kabilang kubol siya eh. Oo, tapos may kagabi sa live, may umakyat na sinabi niya na isa pa raw sa reason diyan kasi di ba nagkaroon ng sakuna diyan sa ng bagyo sa Davao. Tapos nagbigaya ng ng ayuda na parang 10K yata. Alam mo may balita noon na yung pagbigay ng 10K, may iba naman na paglabas, kakausapin yung binigyan tapos babawiin yung pera. Bawa ay 1,000 ka lang kukunin na yung 1,000. Tapos ang noon parang may mga balita. Tama yung umakit kagabi. Sabi niya, basahin niyo sa balita, hanapin niyo. So, hinanap naman nila Uncle Ayan. Nakita nila na parang ang doon is naituturo mga tauhan ng Vice Mayor. May kinall out siya eh. May mga kinall out siya eh. Nagpapamigay ng ayuda, sasabihin 5,000. Pero ang iuuwi, nung nabigyan ng ayuda, 1,000 lang. Tapos nung yung taong yun, ang sabi daw ng Vice Mayor, hindi ko alam yung ginagawa niyan. Hindi siya parang ganon. Hindi siya dapat nandiyan sa katauhan ko yan, pero hindi ko alam na gumagawa ng ganyan. So, kahit hindi mo alam, tauhan mo yun, tapos Vice Mayor ka, may something sa leadership mo, tapos ikaw yung ipapalit, may ganun ding may ganung issue din, so talagang totoo yung ini-issue nila sa governor, Oo. Ayun, nakakaaway niya tong nakaaway niya tong Orly Amit. Nakadebate niya sa nakadebate niya dun sa, kasi nabi-meeting mga sangguni kasi bukal tong si Orly Amit. Nagka-meeting sila, pagkatapos itong Orly Amit, since nung nagsa-start nga tong si Gob na maging critical doon sa mga ganyan, mga ayu-ayudang ganyan, yung mga dishonest na binato siya ng issue. Kino-question yung kanyang confidential fund nung Orly Amit. Ayan. Oo.
Mm. So, yun yung mga binabato sa kanya. So, well, grabe yung well, ano yung binabato nila? Si Gov ay obviously very supportive sa, sa mga Duterte. Ano yung mga binabatong issue sa mga Duterte confidential fund? So, they want to bring this, poor governor down by using the same issues. Ganun din yung binabato nila. Confidential. O, di ba may confidential fund? Paano mo ginagastos ang confidential funds? I mean, hindi man lang creative to mga putang ina to. Ano ba yan? Hindi kasi nga, bakit nila ginagamit yung confidential fund na issue? Kasi pumatok yung confidential fund na issue. So, that is part of strategic communication. Kung ano yung, it doesn't need to be true. It just needs to look like that. Yan ang strategy. So, halimbawa, itong kay Duterte, nawala na yung ICC, di ba? Nawala na yung war on drugs. Kasi nga hindi naman ito pumapatok sa mga Pilipino yung war on drugs. Na, pangit ang war on drugs si Duterte. Pupunta ka ng kalsada, tanongin yung mga tao, ay naku, parang di Duterte, walang mga adik. So, if you're gonna content with that, hindi papatok yung ibabato mo kay Duterte yung war on drugs. Dahil walang taong gusto ng adik. That is the truth. Lahat ng pamilyang may adik, and I can say na meron kami yan, no? Hindi namin bet. Yun ang totoo dyan. Kaya pumatok yung war on drugs ni Duterte dahil lahat ng pamilyang may adik. Alam nila kung gaano kahirap ang adik sa pamilya. Hindi ba? O yan, tanungin nyo, lalo yung mga OFWs. Kasi mga OFWs, talagang prone talaga yung mga pamilya nila sa kaadikan. Kasi nga, wala sila, tapos padala ng pera. Syempre yung pera nila maliit para sa OFW kung gagastos nila, kung nasaan sila. Pero pag dumating sa Pilipinas, ang laki. So there's so much money flowing into their families. Hindi silang nagtatrabaho, ang gagawin nila, hindi mag-addict na lang sila, magwalwal, magganito, mapunta ng sa mga bisyo, hindi ba? So ngayon, ang ginagamit nila kay Duterte, tama dito si Rachel, China ngayon yung ginagamit nila. Bakla, parang, yun na yung ginagamit nila ngayon, paulit-ulit, ibabato kay Sara, ganyan, ganito. Pero yung, ang ano kasi noon is, yung mga dilaw, magagalit, pero si Duterte, between Duterte, Aquino, and Pinoy, itong tatlo na lang, last 3 presidents, bakla, wala kayo sa trust rating ni Duterte noon. Lahat ng binabato nyo ngayon kay Duterte, alam ng mga tao yan. Ngayon, ang maniniwala na lang sa inyo, yung mahal na mahal kayo, no? Pero yung iba, hindi naman boba ang mga Pilipino. Filipinos are street smart. That is the source of intelligence of ordinary Filipinos. The experience of the street. Okay? Pag tinanong mo yung mga yan, no? Alam mo sa mga inuman yan, mag-eksena yan. No? Magtatanong ng mga magkakabarkada na parang, pucha na parang ni Duterte, wala naman tayong usapan ng gera. Bakit ngayon may gera ng usapan? I'm pretty sure, sa bawat barangay, sa bawat parlor, sa bawat beer house, sa bawat tong-itan sa kanto, bawat bingo na nagchichismisan, yan ang tatanungin nila, bakit tayo pupunta ngayon sa gera? Nung kay Duterte naman, wala namang ganyan. Hindi ba? Hindi bininta kasi nung panahon ni Duterte. Paano ibinenta? Alam mo yung, pwede ulit-ulitin yan, pero at the end of the day, magtatanong ang mga tao. Just like nung kay Pinoy. Nung si Pinoy, di ba? Kinonfront din niya yung China, ganyan. Bakit si Duterte yung nanalo nung sinabi niya na hindi naman ganun yung magiging approach niya. Iba yung magiging approach niya, ganyan. Siyempre, ibabato naman nilang jet ski, Diyos ko dahil. Paulit-ulit yung jet ski na yan. Saka kung yan talaga yung tamang way, bakit nung kampanya ni BBM at nililigawan niya yung mga Pilipino, ang sabi niya, usapan, itutuloy natin ang usapan, negotiate. O bakit negotiate, and if the negotiation fails, negotiate again, di ba? Kung yan talaga ang magpapanalo sa kanya nung election, bakit hindi niya ginaya si Lenny? Bakit hindi si Lenny ang nanalo? Di ba? Bakit hindi si Lenny ang nanalo na kung ano yung foreign policy mo ngayon, yan actually ang gusto ni Lenny. Hindi ba? Hindi dapat si Lenny na lang yung binoto ng mga Pilipino, no? Wala pang bahid ng pagnanakaw at droga. Ang nga lang. Pero, consider right now, na parang, Lenny, medyo lamang ka dito. True! Hindi namin akalain, Mama, na darating kami dun sa punto na sasabihin namin, Mama Lenny, lamang ka dito. Lenny, eto, Mama Lenny, makinig ka sa akin. Mapagtagdo ko ngayong lamang ka dito kay Bongbong. Ngayon. To be honest, no? Ayun nga, at di si Lenny, hindi naman tubangang. Unang-una si Lenny, hindi bangang. Natural na
Lutang lang. Lutang lang. Alam mo yun, mas at least, madaling ayusin yung pagiging lutang kaysa yung pagiging pangag. At least Mama Lenny, ito tatlong puntos kung bakit mas lamang ka ngayon kay Bongbong na pagtanto ko at ako'y humihingi ng paumanin sa'yo na judge kita na mas lamang sa si Bongbong. Well, nung election naman talaga, lamang na lamang talaga sa si Bongbong. Pero ngayon kasi, na pareho na kayo ng policy, parang, kung pareho na naman sila ng policy, di si Lenlen na lang sana yung nanalo. Kasi, at least one, si Lenlen, lutang lang, pero hindi wasak. Alam mo, lutang lang pero hindi wasak. Ikalawa, wala ka namang bahid ng frozen fruit and vegetables. Kung meron man, hindi ganun ka lawak. Hindi yung ibebenta mo na, hindi mo na isasabak yung mga Pilipino sa gera para makuha mo yung frozen fruit and vegetable. I don't think naman na ganyan katalino si Lenny para makapag-amass siya ng $billion of frozen fruits and vegetables. Okay? Pero ako talaga, honest to goodness, I don't think na Lenny has an issue of corruption. Lang talaga siya. At ikatlo, makinig ka Mama Lenny ha. I think Lenny would have a bit of conscience. Alam mo yun, na parang sandali, parang tsaka ata itong policy ito. Parang ganyan, may ganyan, feeling ko may magaganyan sila. At least, she is capable enough na kumambyo pagka obvious na hindi makatao yung gagawin. So, feeling, yun lang ang ano ko, pero, depende rin kasi kung sino nakapalibot kay Lenny. Kasi if ever, pareho rin na nakapalibot kay Lenny yung mga tao ni Marcos na from Aquino administration, siguro yung paglamang, kung wala yon, lamang ka ng 3 baitang. Pero kung ganoon din yung mga kapalibot kay Lenny, siguro lamang ka lang ng 1 baitang kay Bongbong. Isa lang naman. So, medyo suabe, hindi garapal. Alay ngayon talagang garapal eh. In your face na panggagago. At si Lenny medyo parang, ang akin lang, gaganyan-ganyan muna siya. Hindi, at least then alam natin yung anak ni Lenny hindi bangag. Alam mo yon, hindi rin bangag. And yung mga anak kasi ni Lenny, ito honest to goodness, achievers din naman kasi yung mga anak ni Lenny. Hindi natin ito maikakatwa. Na-achievers din naman yung tatlo, no, na meron naman silang sariling buhay-buhay. Itong mga anak ng bangag, no, ang achievement, ang gusto lang talaga nilang gawin ay pumasok sa politika. Dahil wala silang, if di sila papasok sa politika, who are they? Parang ganon, parang who do, ganyan. So parang, so may lamang na 1 baitang kay Lenny. Kaya nga na parang Bongbong, nanalo ka kasi iba ka kay Lenny. Tapos ngayon nanalo ka, pareho na yung polisiya. Pareho sa mga pala kayo, diba? It's a tie pala! It's a tie! Diba? Hindi si Lenny na lang yung binoto. Pareho na naman pala kayo. At least alam namin na si Lenny, hindi naman walang frozen fruits and vegetables. Wala magiging smuggling issue na ganito or kung anik-anik, di ba? At least ganon. Pero ito talaga, no? Parang, at least kasi kung si Lenny ang nanalo, alam namin hindi kami binudol ni Lenny. Dahil yun naman kasi yung pinangako niya, yun yung gagawin niya. Oo. Upfront. Ano nga lang kasi, syempre, ang mahirap kasi tanggapin nun, Sas, iboboto mo si Lenny na alam mong ganun yung gagawin niya. Paano mo naman gagawin yun? At least, kung budulin man ni Lenny na, hindi ko nagagawin yung foreign policy yan kasi delikado. At least, alam namin na kaya siya magbabago nun dahil meron siya konsensya. Ito, bakit ka nagbago? Ano yung swela mo sa buhay? Diba? Kung alam mong yan ang ikakapanalo mo, kung yung ginagawa ngayon ni BBM, alam niya ikakapanalo niya noon, di dapat yun yung kampanya niya. Baliktad di ba? Kaso nga, hindi, kung paano siya nangampanya, hindi siya ganun nag-govern. Correct. That requires an explanation. Hindi mo po pwede sabihin, hindi kasi presidente na bakla. Di traditional politician ka, sasabihin mo na yung gustong marinig ng tao during election, pagdating mo ng ano ka na, presidente ka na. Tabla na. Nandito na ako eh. Gagawin ko rin, gusto ko, ano magagawa, yung presidente na ako. Ganon. Di ba? Sila rin na lang yung binoto ng mga tao dapat. Diyos ko dahil. Naalala mo yung, naalala mo nung sa TikTok, nung sabi ni Sas, etong si Bongbong, para lang pa lang to si Lenny, sabi niya. Oo, hindi natin matanggap. You were making the comparison during that time na mataas pa yung galit ng mga tao kay Lenny. Natandaan mo yun, Sas? This was February 20. Last year. Oo. Ngayon si Sas, doon sa live namin sa TikTok,
kumukuda na siya na, parang sa mo to si Lenny at saka si, parang sa mo to si Lenny at saka si BBM, ganyan-ganyan. Siyempre, during that time, mataas pa yung bad trip ng tao kay Lenny. Parang, ano ba naman to si Sahas? Ano ba naman yan? Grabe ka naman. Ayan, yung mga inaway. Super tanggol pa tayo noon, di ba? Si Lycan, si Joey, si Coco, ayan. Ano sila sa akin nun? Inbier na sila sa akin. Grabe naman to. Ano ba naman yan? Ba't ito kay Lenny mo ikukumpara? Ganyan. Yung pala. Tapos, ang nakakatawa nun, yung comparison ni Sas nun was limited to the foreign relations, the foreign policies. Yun yung pinupunto ni Sas ng mga panahon na yun. Puta, hindi, yung palang similarity nila mag-e-extend beyond, 'di ba? Pati yung sa mga ayuda, pati dun sa mga kung ano-anong, 'di ba? Yung with the CPP, NPA, NDF, 'di ba? Who would have thought, 'di ba? Puisit, just me. Budol na budol. Sabi ni comment, I beg to disagree, tandaan nakasanggalang ang mga anak niya sa mga Ivy League schools. She will keep her mouth shut and be a puppet through and through. Hindi, actually, ano naman, ang point is, parehas na merong something si BBM at saka si Lenny. It's just that, kung kunwari, si BBM, frozen fruits and vegetables yung kanya, yung hawak sa kanya. O si Lenny, ito, let's say yan yung hawak sa kanya ng Jumerica, ganyan. Because different yung circumstances nila, yung way ng pagbenta nila sa bansa, mas lesser yung mas lesser yung kay Lenny. Kumbaga, mas brazen. Ang inaano po natin dito kung sino yung posibleng manalo kung hindi si BBM, it's Lenny, no? I can say na Arsala, si ano na lang ang binoto ko, si Abella or si Norberto Gonzales, but the truth of the matter is, wala naman silang chance manalo. So, ang inaano natin is, parang wala lang policy ito si Lenny at si BBM. Di si Lenny na lang yung manalo, at least si Lenny, alam mong walang walang surprises. Kahit gaano natin kagalit si Lenny dahil lutang si Lenny at kung ano-ano yung ginagawa yung panahon ni PRRD, alam natin si Lenny ay walang kasong pagnanakaw. Wala pong ill-gotten wealth ang issue si Lenny. Ano lang talaga siya, lutang, no? So ang choice is lutang and wasak. So parang si Lenny is medyo umangat siya ng isang baitang, no? Kay wasak. So, just because hindi siya Jodic Santa Maria, di ba? Oo. So kaya nga sabi namin is baka may chance pa itong magkaroon ng konsensya kung si Lenny kasi mga Bex, I don't know kung alam yung tama ng pulburon. Ang pulburon po, ang isang tawag dyan is liquid courage. So it's like alcohol on steroids. So kung gaano kayo kalakas ang loob at how you forget the risks when you're on alcohol, i-times 10 mo yan. At kulang pa yon, ganon ang leveling. So, kaya ang tapang-tapang niya, no? Kaya ang tapang-tapang ngayon, na parang, ano to, mga Bex? Parang, yun ang eksena ng buhay. So, kaya hindi na sila makakakambyo niyan, you know? Hindi na, like, they are prone to grandiosity, na invincibility, and high na high, ganyan. So ito na yan, no? Alam nating high na high ang mga eksena. Amats, di ba? Amats na amats. Pero sindang ata yung amats niya saka yung shabu. Ganun din. Ay, yung shabu naman kayo walang tulugan. Pwede naman daw itulog ang pulburon. Okay. Ang shabu talaga, yun talagang shabu ang pinakadulo ng walang hanggan. Oo, pero so, malalakas yung malakas loob gumawa ng krimen yung mga nakasuro. Kasi nga, hiram na tapang din yun. Hiram na tapang. Hiram na tapang nga yan. So, yung mga nakasuro naman kasi, madam, makikita mo, papangit ka kasi pag nakasuro, kaya hindi yan gusto ng mga mayayaman. Yung suro. Kasi tsaka ka talaga dyan. Yung pulburon, you can still be functional. Kaya yun ang choice ng mga, yung mga katulad mga nasa may kapangyarihan, mga CEO, ganyan. May sa London, it's like very, very rampant. Kasi ang testing nila doon ng kung ano yung paggamit ng Camelar sa mga cities, they test the sewage water. So nakikita nila ang taas-taas ng content, pulburon content, yung sewage water ng London. So bogang-boga. Kaya nga ito, you know what, yung pinapates-pates niya pa to si VVM. Bex, may nakatest na yan, no? It's just about testing your sewage water and then that's it. You're done.
No? Next, you're leaving hair follicles all around you. Do you really think that people who really want to know wouldn't find a way kahit hindi mo gawin? So they know it. They know it already. Those people who needed to know it. So ang eksena ngayon ay balik tayo dito kay Lenny. At I think si Lenny naman, no, at least kahit isang bite na. At then I think naman kasi si Lenny medyo makikinig naman to sa taong bayan. I think. Kasi, natin at hindi, si Lenny, hindi naman ito la buena familia, no? Hindi siya elite, lang siya, gusto lang niya maging elite, pero hindi naman, meron pa rin siyang sensibility ng pagka-jologs, katulad ng karamihan sa atin. Actually, jolog siya. Oo. Isa naman po siyang kufana na gusto mangarap at maging Manilenya. Ganon ang story ni Lenny. So, pwede may konsensya to. Ito kasi si VVM. Bex, yung mga nang-message dito, nagkaaway kami. Ulul, you will never ever be part of that circle dahil para sa kanila ay mga hampas lupa kayo. That is the truth of it. And you know it, but kilala ko itong mga tao na to. At kayo, hindi niyo sila makikilala kasi nga, unang-una, you don't have any taste that matches the taste of the rich and famous in the social. And then second, the quality of your the quality of your brains, no? Kayo mga taga-sulod ni Bongbong, you cannot hold proper conversation with them about the world because you've never been around the world. As simple as ito, wala kayong pera. Hindi sila nakaka-relate sa inyo at hindi kayo nakaka-relate sa kanila. Nagabili lang kayo ng mantika, Diyos me, di ba? Yung mga feeling, yung talagang mga ni Lisa, yung mga alagad ni Lisa, alagad ni parang, uy, tagalinis lang nila kayo, aliping sa gigilid lang kayo, hindi nyo nagigets. So, yung ganyan talagang gusto nyo maging papel, tagalinis ng mga utot nila. Yan hindi nila alam, no? If you're going to relate to society, it's either you have money, you have intelligence, or you have great talent, no? Yung talagang, ay, kakaibang talent nito, Pak. Ay, kakaibang brain nito, Pak. Ay, kakaibang pera nito, Pak. That is the only language that they understand. Ngayon, kung yung mga nagtatanggol-tanggol sa kanila, wala kayo kahit isang sa ganon. Wala. Yung pagmamahal sa kanila, nagmamahal kayo na hindi kayo mamahalin in return dahil hindi kayo makaka-relate sa kanila, wala kayong maiaambag sa buhay nilang mahalaga. That is the truth of it. Kaya tingnan nyo yung nangyayari sa inyo, ngayon sa inyo sa buhay ninyo, na naghihirap kayo na magbayad ng kuryente. Do you really think that they care? They don't care. Because yung pambayad nyo ng kuryente, at yung kuryente nila, it's only coins for them. Barya lang yun, kaya hindi sila makaka-relate sa mga pang-araw-araw ninyong paghihirap. Kaya dapat, imulat yung mga mata ninyo na pinagkatanong-tanggol nyo si BBM. Wala naman siyang pakialam na naghihirap ka dahil hindi siya naghihirap kailanman sa buhay niya. Yan ang ipakita nyo sa mga kipat ninyo. Actually, may nung nag-live ako sa TikTok one time, yung, parang I was saying na, kasi si PRRD sinasabi niya, hindi ko naman talaga kaaway si Bongbong, ganyan. Tapos sinabi rin niya na, mabait naman daw kasi si Bongbong, ganyan. Tapos meron isang umakyat, na regular na viewer rin namin na lagi rin namin nakakakwentuhan. Bad trip siya. Sabi ni gano'n, alam mo, sa totoo lang, pikon ako pag sinasabing mabait si Bongbong. Hindi siya mabait. Hindi siya mabait kasi wala siyang pakialam. Yun yung proper na description sa kanya. Hindi siya mabait. It's just that wala lang talaga siyang pakialam. O naghihirap kayo, wala akong pakialam. O nagnanakaw kayo, o wala akong pakialam. O nag-aano kayo. Whatever it is that you are doing, wala siyang pakialam kung hindi siya interested doon, sabi niya. So, which is, it makes sense na, actually, oo. Kasi sa totoo lang, hindi siya mabait. Hindi siya mabait. Ano siya talaga? Wala siyang amor sa kahit kanino, except doon sa gusto niyang mangyari. Ganun. Wala siyang pakialam. So, and that kind of person is the worst, is the worst person to be a leader. Yung walang pake, 'di ba? Papunta talaga tayo sa imbornal pagka ganun. Ayun. Nakakadiri lang. Ayun, sabi ni LC Xiao, ibang klase talaga ang achievement ni Bonget Bangag, no? He's causing people to look at Lenlen and even Abnoy with a bit of fondness. Dito tinalo niya si Pinoy. 'Di ba? We are in Pinoy administration on steroids, 'di ba? Recently, 'di ba, binuhay niya yung I do not know what it is for, pero yung bawal ang wangwang ineme, parang binuhay niya yun. Although in fairness naman, nasa batas naman yun even pa nung time niya, before pa ni Pinoy, tapos inano lang ni Pinoy, even kay Duterte. Pero, ayan, binuhay na naman niya. Pero malalangay ng mga feeling entitled sa kalsada, ha? Parang bumalik ulit tayo sa una, before Duterte time. Recently ka, di ba, nahuli sa si Chavit Singson, si Chis Escudero, yung gumagamit ng bus lane. Tapos recently, nakakaloka,
Pero nahuli yung MMDA. Tapos, ang kiniklaim niya, Amerikano ako, ganyan. Oo. First time nasa military, magkabaro tayo, ba't mo kuhulihin? Pamangkin ako ni Major General, ganyan. Tapos, nakakaano din kasi parang, wow, ito babaeng to. At tas ang tingin niya, na porket Amerikano siya, dapat hindi siya hulihin. Oo. Parang, why is that? Di ba parang, okay, ginamit mo, pamangkin ka ng Major Member siya ng General. barikatan. Oo. Minention mo na nasa military ka, ganyan. Okay, fine. Pero hindi ko mag-gets yung parang, Amerikano ka? So pag, nakita nito, sana hulihin talaga yung babaeng yung pabalikin at kumpiskahin ng lisensya at hindi siya mapag-drive buong buhay niya. Alam mo, sabi ko nga kasi ako naabutan ko mula nung time ng matandang Marcos hanggang ngayon, pinaka-worst sa akin yung kay Pinoy. Pero ngayon 2 years pa lang si BBM, sasabi ko, wag lang magkaroon ng SUP 44 on na mga ganong katinding problema o kaya yung Yolanda. Mm-mm. Pero nagpapakita talaga na mas malala pa siya ngayon. Hindi ka, yung mga natanggol dito, yung mga natanggol, inaaway kami dito because love na love nila si BBM. Do you think BBM cares kung meron isa sa pamilya ninyong malulung sa drogate? Honestly speaking, ask yourselves, do you really think he cares? Or he will care? Ako 100% sabihin sa inyo, he will never care. Because of, akin na lang yun. Ako hindi. Baka parang, okay yan, jamming tayo, Char. But do you really think? Do you really think na may pakialam siya kung may addict sa barangay ninyo? Or may mga pusher sa barangay ninyo? Do you really think he cares? Alam mo yung isa na gusto ko kay Duterte kung bakit galit siya sa droga? Kung bakit talaga maikli yung niya, yung war niya sa droga. Kasi ang niya, ayoko yung mga kabataan malulung sa droga. Kasi pag naging addict ng mga kabataan to, sino yung mag-aalaga sa mga matatanda, sa mga magulang nila? Alam mo, parang parang, alam mo, sa loobin ng normal na tao, yung mga tao nasa kali, may hirap. Yan ang hindi alam ng mga Marcos. Wala silang pakialam dyan. Yes, kasi nga ang hugot dyan ni Duterte, ang nagkwento sa akin ito, Isabelian, pumunta sila sa Europa para sa UN Chorba. Nung mayor yan, si Digong, may lumapit na tatay. And ang sabi kay Digong is yung anak niya na lalaki, naka-dugay. Ginagahasa yung anak niyang babae. At may hawak na kutsilyo yung anak niyang lalaki. O, di pumunta sila doon sa bahay, ganyan, dalang pulis. Sabi ni Digong, pwede naming tigihin yung anak mo, lalaki. Pero walang kasiguraduhan na mabubuhay yung anak mong babae. Okay. Kasi nga yung situation. So, patapusin mo muna. Can you imagine if you are a mayor telling that to the father na so the father, have been healing the daughter, shouting and screaming while being raped by the son. Mm-hmm. So, eventually, of course, natapos, and then it was solved, problem solved. So, ganun yung mga choices na dumaan sa buhay ni Digong as a mayor, no? Etong kay BBM. Bex! Tingnan nyo nga kung anong dumaan dyan ng mga difficult choices sa buhay niya maliban sa, magpapakasal na ba ako o hindi? Sige nga, di ba kayo wala siya? Which party should I attend next? Which party should I attend? I don't want economy class. I only fly business. Meron ba tayong ticket sa, ano bang show yun sa Broadway show? Miss Saigon ata yun. Miss Saigon, kaya nga wag kayong imulat ninyo ang mga mata ninyo, no? Nagpapakita na ng tunay na kulay si BBM na hindi niya pinakita noong eleksyon. Ngayon pinapakita niya yung tunay niyang kulay. Paniwalaan niyo na yun. No, pinakita niya na sa inyo eh. Ba't hindi ba kayo maniniwala na yung tunay? Nasa election fever pa rin kayo. Hindi ganito si BBM, ganito si BBM. Baka natapos na eleksyon, nakita niyo na ibang-iba rin yan ng eleksyon. Ito na ang tunay niyang kulay. Hindi magkaiba yung BBM na minahal nyo ng eleksyon saka yung BBM na namumuno ngayon. Hindi ba mistake ka? Oo, di ba para tataas ang presyo ng BBM, taas na naman ang taas yung gas, tapos ang BBM nyo nanonood ng concert ng James Taylor? Totoo, namamatay na yung mga bata sa ubo, tapos kayo nanonood kayo ng concert, mga putang ina nyo. Tapos ipagtatanggol nyo, nakarapatan naman nilang mag-relax, parang, okay. Ganun yung talaga ipagtatanggol yun, ipapaliwanag na syempre may karapat-tao din yan, napapagod, kailangan mag-relax. Mag-relax, matulog kayo, hindi ka manood ng concert.
Matulog kayo. Tapos ang ibabalita pa kasi nagtatampo na yung asawa ko, dalawang date na namin yung hindi so magdi-date kami, parang talaga interesado kami diyan. Get a room, kadiri. Oo. Ginagawa nilang well, yung tactics nila, they treat us they treat us as a stupid audience. Yung parang feeling nila walang walang makaka-figure out nung parang ito kasi itong mga itong mga exe na dito, hindi nila alam ang mga hugot ni Digong sa kanyang buhay, no? Makinig kayo. Bakit ba itong issue nito sa Amerika na to, marami na siya ditong issue. Dahil hindi niyo alam, lalo't wala na kayong pakialam sa politika nung dati, no? Gusto niyo lang namang hadahin si Bongbong at siguro si yung anak niya. Huwag yun na kayo mag-aksaya. You will never enjoy it. Anyway, so, nung panahon na mayor yan si Digong, noong, after 9/11, meron niyang sa Davao Hotel, may sumabog na kwarto. Dahil sumabog yung kwarto, meron dong lalaki, Amerikano, na African-American, gumagawa siya ng bomba. Nagkamali siya, so sumabog yung bomba. So nagdala sa ospital, yung lalaki, ganyan, charwa-charwa. Alam mo ginawa ng Amerika? Dahil yung FBI pumunta ng Davao, kinuha yung lalaki, tinakas. Labas, kasi Digong, bakit yung tatakas yan? Terorista. Alam nyo na, mga hugot ng buhay. Sige nga, isipin nyo nga yan. Meron yung news, hanapin nyo yung news before, no? Diba? Can you imagine, gumagawa ng bomba, tapos buhin yung bomba, tapos ang ginawa ng Amerika, itinakas yung, yung suspect? Sige nga. True. Ayun. Yung yung isa sa mga sobrang nakakadiri na pinupush ngayon kanina kasi gusto ko isingit to sa yung mini-mention mo na hindi naman kasi kailangan na totoo, kailangan lang tunog totoo, ganyan. That is exactly what they're ma-change ko lang yung topic noon a little bit. Yun yung sinasalsal nila na na kwento doon sa secret agreement, yung sa gentleman's agreement na tapos nagsalita na nga to si BBM na na-horrify daw siya doon sa secret agreement na yon. Doon sa idea ng secret agreement na yon na hindi naman daw niya alam kung ano. Ganon. Bangag. Diba? Sobrang bangag. Kasi parang, ang pinagagawa nito ni BBM, hindi mo pala alam. Ba't react ka ng react yung putang ina mo ka? Hindi mo pala alam kung ano yung agreement. Ang pinagpuputok ng butse mo, hindi mo ma-define yung problema. Diba? Hindi mo ma-define yung problema. Pagkatapos, ngayon, itong mga supporters naman ni BBM, pagka tinatanong mo, what is your problem exactly do sa secret agreement? Ano yung secret agreement na yun and why it is detrimental to the country? Diba? Ang sasagot sa'yo, hindi, tanungin mo si Harry Roque. Tanungin mo si yung Chinese ambassador. Tanungin mo hindi po gano'n ang sagot. Kung gusto niyo po magkalinawan tayo at kwentas klaras tayo dito kung ano yung mga bagay na sisingilin natin kay PRRD, you have to tell us exactly. Ano ba yung mga sinasabi niyo na secret agreement na yan na no-horrify kayo? Diba? Paano kayo na-horrify kung hindi niyo alam, kung hindi niyo maipaliwanag kung ano yun? Correct! Diba? Ang bobo ni BBM dun promise. Ang bobo niya dun, pinapanood ko sa TV. Tapos hindi niya alam, ang gagawin niya, kakusapin niya yung Chinese embassy o yung China. Andiyan lang si Duterte, ba't hindi mo tanungin? Shoota ka. Ang boba, alam mo, naturally, pag ganyan, hindi pa nga nagpapatawag si BBM ng National Security Council. Yung ang mga nandun, yung mga previous presidents, di ba kasama dun? Si Duterte, umupo siyang Pangulo, bago siya pupunta ng China, nagpatawag siya ng National Security Council meeting, nandoon si FBR, si Pinoy, si Gloria, saka si Duterte, all the previous, saka si ERAP. Ganun niya nirespeto yung ibang presidente. Tinilay daw niya yung kanyang gagawin. Alam nila. Diba? Hanapin mo yung picture na yan. May picture pa sila nung magkakasama silang 5. Diba? Bongga nga yung picture na yun. Nandun siya, napatawag siya. Itong presidente to, meron ba siyang courtesy na ganon? Wala. Kaya nga diba sabi ni Digong sa kanyang what's this press conference, sabi niya, alam mo Marco, alam mo Bongbong, kung sa tingin mo, all the previous president were a failure pagdating yan sa ayungin siya, di gawin mo. Tigilan mo, di ba? Stop explaining. Stop explaining. Repair it. Di ba? Siyempre, no, parang, Bex, nakita niyo ba yung barko? I-repair? Oh my God.
Nakita niyo ba yung barko? You actually know what we're talking about. Sabi nga ni Digong, di ba? Kung ni-repair yan, ni-repair na yan noon. Which is true. Bakla, 1999 pa dyan nandyan yung barko. Parang pa ni ERAP. Diyan ko nakilala ang first life ko dahil sa issue na yun. Anyway, subject ng debate. Bilhin yung libro ko para malaman yung story ng aking love story. Anyway. Andun sa forward. Unang page pa lang kalanturan na. Alam mo, seryoso yung libro. Di ba yung puta, landian lang pa lang. Landian lang pala ang naging dahilan kung bakit siya na-involved sa South China Sea conflict. Anyway, ano bang... Isagutin ko lang itong si Chef Vincent. Ang kinaklaro daw niya, na yung horrifying daw na sinasabi ni BBM is yung idea na nagkaroon ng gentleman's agreement. Chef, anong gagawin mo? Kung halimbawa meron kang kakasigadot yan, alam mo siya, hindi ka makikipag-usap? Di ba alam mo siya, Vincent, lumalabas na napakabobo mo. Oo. Number one. Unang-una, diplomatic negotiations are secret in nature. Kaya nga hindi siya pwedeng OI. Ang boba mo. Hindi mo alam kung paano tumatakbo ang gobyerno. Napakaboba mo. Kasama ko si BBM. Napakaboba mo. So, dapat walang gentleman's agreement na mangyayari pag may mga ganyan sigalot. Dapat patayan na kagad, gera na kagad. Alam mo ba yung pinag-usapan ni Biden sa kanil Xi Jinping? Ay, gentleman's agreement din yun. Kung ano may pinag-usapan nila. So, bawal yun. Sa tingin mo ba yung mga Amerikano, alam nila pinag-usapan ni Xi Jinping at ni Biden? Sa tingin mo ba ang Russia at Amerika hindi nag-uusap on the sidelines with all this war? Diyos ko dahi, putang ina, ano bang... Putang ina, alam yung para sila mga 4 years old. Ang bobo ng mga supporters ni BBM sa totoo lang. Oo, na parang, Bex, alam mo may pinag-usapan ni Biden sa ni Bongbong. Hindi mo alam. Ang pinapaalam lang sa'yo, yung pwedeng malaman in public. Oh, yun. Dahil malalaman, dahil maraming nirerepaso pa yan, that's how diplomacy works. A lot of diplomacy works in secret. Dahil nga, kailangan itong, paano ba ito i-explain, not getting technical, no? Para maabot na maarok ng mga utak ng mga putang inang ito. Ganito yan, makinig ka sa akin, ha? Makinig ka sa akin. Okay. Halimbawa, may asawa ka. Ikaw, Joey, jowa mo, may asawa ka. Okay? Asawa ka. Nag-away kayo ng asawa mo. Di ba? Nag-away kayo ng asawa mo. Ngayon ikaw, may mga anak kayo. Ipapaalam mo ba sa anak mo lahat ng away nyo? Ng away nyo? No. You will only reveal to your children something na pwede nilang ma-process. Hindi ba? Alam mo kung nag-away kayo. Pero hindi mo i-reveal lahat, pwede mo sabihin. Kasi nahuli ko kasi yung tatay yung kumahada ng pare, gano'n. Or kumahada sa kanto. Do you really think that's... No. Kung nagkabadripan kayo mag-asawa, pagkatapos yung pagkakabadripan nyo, kasi yung isa ayaw kumain, di ba? Yes. Ganon. I-share mo ba sa mga anak mo yun? Hindi mo i-share yan kaagad. Okay? Ngayon, kung kayo'y nagkakaayusan, hindi pa kayo masyadong nagkakaayusan, tatanungin mga anak nyo, nag-aaway ba kayo? Or ano? Hindi, okay kami ng daddy mo, we are working on it. That is an example of a gentleman's agreement. No? Naintindihan nyo na. Ang ganda nito example na to. Naintindihan nyo na sa isang lingwahe na maarok ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Okay? Of course, hindi yan everything like that, no? Ngayon, pag nagkarepasuhan na, and etc., doon nyo na i-divulge, di ba? Kung ano yung agreement. Another thing na malalaman ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Dalawang kumpanya, ang mag-negotiate sila na mag-merger. Do you really think all the negotiations that's happening behind the scene is being revealed? No. May mga gentleman's agreement yan on the side. Ang malalaman nyo na lang, pag na buo na yung agreement, na doon na silang parehong magkukumit at yun na ang magiging bagong status quo. Naintindihan nyo na. Kaya itong mga, nahori sa'yo ako kasi may seke, boba, wala kayong alam sa buhay, no? Putang ina, anong alam ninyo? Magjakol na lang, yan na lang alam ninyo sa buhay. Mag-aral kayo! Putang ina! Lumaki kami nung 90s na walang internet. Putang ina, hindi ba kayo pwedeng mag-Google how diplomacy works? Hindi ka makita yan? Putang ina, may chat GPT, hindi naman ginagamit. Putang ina, ang bobobo nyo. Ang katamad nyo pa. Diyos ko, dahil nung panahon namin na walang internet, walang ganito, pumunta kami ng library para makahanap lang ng, imagine po, di ba kumain na lang kayo ng patay na bakit? Walang tubig? Walang tubig?
Ang panahon namin, no? Alam niyo ba, kung meron kaming word na hindi alam, bakla, pumupunta kami ng library, bumubukas pa kami ng dictionary. Oo, unahan. Para hanapin lang yung word na yon. Ganon kami kahirap noon. Ngayon nandiyan na sa harapan ninyo, isusubo na lang yung titi sa harapan ninyo, ayaw nyo pa isubo. Dahil ewan ko ba sa inyo, no? Nandiyan na lahat. Why don't you research about these things? Para hindi kayo nagmumukhang tanga at hindi kayo ginagawang tanga ng mga politiko. Ngayon pa sinabi, di ba? Parang, ay, kasi sinabi ng BBM, horrifying. Ayun yung sinabi ko, napakabobo ni BBM doon sa interview na yun. Kasi parang, ano pinagsasabi mo? So, ibig mo sabihin talagang dapat walang nangyaring gentleman's agreement? So, tingin mo hindi mo gagawin yung makipag-gentleman's agreement? Kahit sa China o kahit sa US pa? Parang, bakit pinapalabas mong masama yung gentleman's agreement, BBM? Bakit horrifying? Actually, they are appealing to the ignorance of the people. Yes. Kasi sa international relations, acceptable kasi mga verbal agreement dyan, Mami Laika eh. As in, it's really modus vivendi talaga. It's the mode of living, ganyan ng. Yes, that's how you build goodwill. You know? Yeah. Okay. So, ano muna tayo ngayon? Palabra de honor muna tayo ngayon, ha? Kasi hindi. And it's binding, ha? Diba? Diba sa it's binding? You can actually, it is a violation of a gentleman's agreement. Can be used as a cause of action pag may nag-violate. Yes, it's binding. It's binding if it is between officials who are so official who has the capacity in order to enter into an agreement. So it can be the president, it can be the especially the president, no? Especially the president. Ngayon yung sinasabi nila, hindi kasi binenta, hindi ganito, ganito. Utang ina, ginagawa kayong bobo na mga to. Kayo naman, isubukan nyo kami ng pagkabobo. Ang sarap-sarap go BBM. Ang sarap maging bobo! Dito na lang kami sa putikan ng bobo! Alam niyo yung mga na yan, kung kayo hindi nyo naiintindihan yan, wala kayong karapatang mabuhay sa corporate world. Kasi kahit sa corporate world, nangyayari yan. Sa trabaho, yung mga agreement na yan. Kaya Miss Laika, itong mga itong naku-horrify, ang dali-daling makinig dito. Bex, hindi kayo nagtrabaho? Wala kayong gentleman's agreement sa mga boss ninyo? Ha? Lahat ba ng chika-chikahan nyo sa boss ninyo ay nakakontrata? Ha? Kaya, ano to? Saan planeta kayo nagtatrabaho? Hindi ba? Kayo naman, bobang-boba kayo. Diyos ko, ang sakit ninyo sa sinapupunan. Diyos ko, dahil dapat tumutok na lang kayo sa tumo. Alam mo na, pinahid na lang kayo sa pader! Ano parang, kaya ako na parang, ano naman ganyan kung meron silang gentleman's agreement, ano namang horrifying doon na maintain the status quo? Ano namang horrifying doon sa let's keep the peace? Ano naman yung horrifying doon na let's not send gray ships? Is that horrifying? That is de-escalating the situation. And what's wrong with that, diba? What's wrong with that? You are horrified of the de-escalation tactics that Duterte has been doing? Ngayon, masayang-masaya kayo, napapunta na ang Pilipinas sa World War III. Putang ina, magpatingin kayo sa psychiatrist kung bakit kayo masayang-masaya na yung bansa nito punta na sa World War III. Tapos galit na galit kayo kay Digong na iniiwas niyang mapunta doon yung Pilipinas.